O ano, shoutout na naman tapos hindi naman sumusunod sa instruction. Walang pangalan, walang shoutout. Okay? Welcome back po mga bossing. Ayan, ano tayo ngayon? Sano Hoodlum Squad naman. Hindi ko na maalala kung sino yung nag-request nito pero gawin pa rin natin. Siguro lalahatin na natin yung grupo no kahit walang request. Nga pala, wag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa channel natin at sa iba pang channel na pinopost ko or pinapasubscribe ko. At wag niyo din kakalimutang i-like yung mga videos natin. Makakatulong po yan na ma-spread yung mga videos natin para mas marami pang makapanood. Yung like, wag niyo pong kakalimutan yan at subscribe syempre. At kung hindi naman kalabisan, baka pwedeng i-share nyo na din kung okay lang naman. Hindi naman ganun katagal gawin yun eh. Pindot-pindot lang. Mabilis lang naman. Kagaya na sinabi ko kung okay lang. Okay? Saan Hoodlum Squad? Ang Sano Hoodlum Squad ay nabuo matapos mabuwag o madisband ang Mugen. Ang nagtayo nito ay si Cobra at si Yamato. Si Cobra ang tumayong leader at si Yamato naman ang nagsisilbing parang vice leader ganun or second in command. Itinayo ni Cobra at ni Yamato ang Sano Hoodlum Squad para protektahan ang lugar nila, ang Sano, laban sa mga gustong manakop, manggulo na ibang gang. Kasi sa lugar na yan, bawat lugar dyan sa Chikuni City, may mga gang na umaatake dyan para sakupin yung lugar o para angkinin yung teritoryo. So isa yon sa layunin ni Cobra, kaya itinayo niya ang Sano Hoodlum Squad para labanan ang mga sumasakop sa lugar nila. Kagaya nito, panoorin natin mga bossing. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Diyan din naganap yung time na inatake sila ng Daruma family. Ito naman yun. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. At ang isa pa sa mga dahilan ay para na rin kay Noburu. Nakulong si Noburu kung natatandaan nyo. Ngayon, ginawa nila ang Sano Hoodlum Squad na to para paglabas ni Noburu ay may babalikan siyang pamilya or mas maraming kaibigan na makakasama. At ang isa pang dahilan kaya tinayo ni Cobra at ni Yamato ang Sano Hoodlum Squad para ipagpatuloy ang nawalang grupo na Mugen. Kumbaga parang ano ito, successor sila ng Mugen. Sila ang magpapatuloy ng Mugen pero ibang pangalan na. Ito nga yung Sano Hoodlum Squad or Sano Rengokai. So ayun, hindi siya nabuo sa isang dahilan lang. Marami siyang dahilan, tatlong dahilan. Yun nga kay Noburu, saka yung pagprotekta sa Sano, sa lugar nila, dun sa shopping district, saka para ipagpatuloy ang mga nasimulan nila sa Mugen. So ang Sano Hoodlum Squad ang successor ng Mugen or tagapagpatuloy. At ang main base naman ng Sano Hoodlum Squad ay ang Itokan. Ayan, dyan sila palaging tumatambay. Diyan nagaganap yung mga plano nila. Ang Itokan, ito yung itinayong negosyo ni Tatsuya ng Mugen na naiwan naman ngayon kay Naomi sa nakababata niyang kapatid. At kababata naman ito ni Yamato at ni Cobra. Kasama na din dito yung pinagtatanggol nila yung mga mamamayan sa lugar nila sa Sano kapag may nang-aapi. At ang Sano Hoodlum Squad mga boss ay iniiwasan nila na sila yung magsimula ng gulo. Hindi sila nagsisimula ng gulo. Maliban na lang kung sila yung guguluhin. Hindi kagaya ng ibang gang na talagang umaatake ng hahamon. Pero ang Sano Hoodlum Squad ay hindi po. Parang sa Rude Boys lang din. Hindi sila basta-basta ng gugulo or umaatake kung hindi sila guguluhin. Ang Sano Hoodlum Squad ay binubuo ng 9 na katao. Ito ay sina Cobra, Yamato, Noburu, Dan, Tetsu, Chiharu, Kabuto, Ken at Hikaru. Si Cobra, Yamato at Noburu, bata pa lang sila, magkakaibigan na sila. Si Tetsu naman is senior niya sina Cobra at Yamato. Kumbaga sa fraternity parang ano siya parang neophytes, parang ganun. Bali junior siya ng dalawa na yon. Parang sila Cobra at Yamato yung nagga-guide kay Tetsu. Sumali si Tetsu sa Sano Hoodlum Squad kasi idol niya si Cobra at si Yamato. Si Dan naman is siya yung nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya niya sa Sano Shopping District. Ito yung kung saan nagtatrabaho si Oshiage at si Shiba. Si Shiba yun yung ate ni Shiba man. Yung dalawang matangkad, ayan. Pagmamay-ari ni Dan yan, yung shop na pinagtatrabahuhan nila. Si Kabuto naman, ito yung mayroong sariling barber shop.
At siya yung lumalakas kapag naririnig niya yung salitang crab. Si Ken at Hikaru naman, sila naman yung junior ni Tetsu at ni Chiharu. Sila yung hindi masyadong napapansin sa mga laban ng Sano Hoodlum Squad. Although nandun sila kaso hindi sila napapansin. Si Chiharu ay dating mga boss. Dati siyang Oya High student. At kung paano siya napunta sa Sano Hoodlum Squad, panoorin niyo po ulit yung part 1. Nandun po yung detalye kung paano siya naging Sano Hoodlum Squad. Ang Sano Hoodlum Squad ay nagsisilbing protector ng Sano, lugar ng Sano. Parang ang Rude Boys din, protector sila ng Nameless City or Nameless Road. At ang gang na to ay may ipinaglalaban din. Hindi sila kagaya ng ibang gang na naghahanap talaga ng away, nakikipagpalakasan. Malaki ang similarity pagkakatulad ng Rude Boys at ng Sano Hoodlum Squad bilang gangster. At ang Sano Hoodlum Squad, pinangangalagaan nila ang balanse ng sword area. Hanggat maaari ayaw nilang makalaban ang iba pang gang dito. Pero nakalaban nila ang Oya High para protektahan si Chiharu. Actually, si Yamato ang pumrotekta kay Chiharu. Ngayon naman, ang pinoprotektahan ni Cobra is si Yamato. At nadamay na din si Chiharu. Kaya tinanggap na rin ni Cobra si Chiharu sa Sano Hoodlum Squad. Ang tanong, gaano ba kalakas ang Sano Hoodlum Squad? Ayan. Kung sa lakas lang din naman ang pag-uusapan mga bossing, malakas po ang Sano Hoodlum Squad. Imagine, napakarami ng estudyante or mga delinkwente sa Oya High. Pero tinalo nila ang Oya High. With part-time and full-time student. At tinalo ni Cobra si Murayama. Pero kung titingnan natin, para sa akin hindi ko masabing natalo ang Oya High. Para sa akin lang Pero sa record kasi, natalo sila. Kaya ako naman nasabi na hindi natalo ang Oya High doon. Ang lalakas pa ng mga member ng Oya High or estudyante ng Oya High. Ang rules kasi dyan, kapag natalo na yung pinaka-leader, tapos na yung laban. Natalo si Murayama. Kaya declare na talo ang Oya High. Pero kung magsasabayan yan hanggang dulo, ubusan ng lakas kung sino yung matitirang nakatayo. Mapapalaban ng husto ang Sano. Kasi tingnan nyo nung nanalo si Cobra kay Murayama. Ang lalakas pa nila Furuya, nila Seki, di ba? Kaya paano natin masasabing natalo ang Oya High? Pero based on record, natalo ang Oya High. Kasi nga natalo si Murayama. Pero uulitin ko, kung magsasabayan yan hanggang sa huling lakas nila, mahirap nang tukuyin kung sino pa rin ang mananalo. Ako naman, personally, Cobra and Murayama. Mas gusto ko si Murayama. Kaso sad to say, wag tayong maging fanboy. Mas malakas talaga si Cobra kaysa kay Murayama. Kahit mas idol ko si Murayama, kailangan tanggapin mas malakas talaga si Cobra Kayo may sarili din kayong opinion. Kung ano yung opinion nyo, nire-respeto natin yan. Pero advice lang, wag kayong maging masyadong fanboy. Ako, fan ako ni Murayama pero tanggap ko na mas malakas si Cobra. Dapat ganun tayo. At kung fan ka talaga, dapat tanggapin natin kung ano lang yung meron dun sa idol natin. At dapat okay lang sa atin yun. Tara, panoorin natin yung laban ng Sano Hoodlum Squad. Balikan natin kung gaano sila kalakas at kung paano sila makipaglaban. Pero bago yan, ano pa ba ang gusto nyong malaman tungkol sa Sano Hoodlum Squad? Halos nasabi ko na, pero kung meron pa akong hindi nabanggit dito at kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa kanila, comment lang kayo. Magtanong kayo dyan sa comment section. Subukan natin sagutin sa mga susunod na video. Eventually, masasagot ko naman yan sigurado, pero hindi ko alam kung sa next video, pero sasagutin natin yan. Okay, ito lang muna yung maibibigay kong informasyon para sa Sano Hoodlum Squad. Kagaya ng sinabi ko, kung meron pa akong hindi nabanggit, itanong nyo lang, sasagutin natin yan. So, eto, balikan nyo lang muna yung mga laban ng Sano Hoodlum Squad. Ito na yung gagawin nating ending, yung laban nila. Pagkatapos ng fight scene na to, dun tayo magsa-shoutout. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay.
I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way.
do, so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be. So ayun mga boss, wash out na tayo. Wash out sa mga to kay John Gabriel Cortez, kay Zywel Hanjay Bautista from Pampanga, kay Joel DC Complido, kay GJ, at pati daw sa Igso. Anong Igso? Igso niya na si Ian Berceles. Wash out din kay Lotbox TV. Lotbox or Lotbox? Lotbox siguro to or Lotbox. Wash out din kay Carlo Betito at sa Andres family ng Nueva Ecija from Joshua Andres. Yan, wash out po sa inyong lahat mga bossing. Wash out din kay Andolodad 8692. Kuya, si Kiyomasa po ba? Si Yamato? Opo, siya nga po yan. Si Yamato. Siya po si Kiyomasa. Wash out daw sa chapter niya. Lower Citrus Community Chapter ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, wash out po sa inyo. Kaso ano to? Chapter lang. Hindi ko po alam kung fraternity to o kung ano. Yun lang po kasi nakalagay. From Amado Jr. Advincula. Wash out kay Carl Lawrence Gonzalez. Wala na naman po yung part 11. Oo nga, hype na part 11 na yan. Mayat maya nawawala. Uulitin ko ulit, kaya huwag magtataka kapag na-upload ulit. Wash out din kay Shadow Gaming YT. Wash out din kay Don Isaac Serion or Isaac Serion. Wash out kay Oski Bicas Jr. from Holy Spirit QC. Salamat po sa mga suporta nyo mga bossing, at kay wash out din kay Lucas Agustin. Pa-shoutout daw sa asawa niya na si Norilyn Sinen de Vera. Hindi ko alam kung sino yung nagpa-shoutout, pero yun daw yung asawa niya. Solid fans mo ko, idol. Aro kapampangan niya. O tiya kasi magpakilala. Wash out kay Raymart Arena from Daet, Camarines Norte, at sa mga kagrupo niya sa PCX South Riders Club. Ayan, wash out po sa inyo mga bossing. Ingat po kayo sa mga biyahe nyo. Wash out din kay Ako si Tox TV. Yan, maraming salamat po bossing at na-appreciate nyo yung ginagawa natin. Wash out din kay Frex Villarente. Yung mga title po ng kanta, tingnan nyo lang sa description sa gawing pinakaibaba. Makikita nyo po yung mga title tsaka yung artist. Galing kay Peter Jan Almorato. Tinataon mo talaga, kabalbas, na nainom ako tuwing pinapanood ko bagong upload mo. Dapat sana magpapamusic ako, kaso may upload ka pala about Tokyo Revenger. Salamat boss Balbas. Ayan, salamat din po sa inyo bossing. Alak pa. Wash out kay Lupin Cansilao, Malvar, Batangas. Lugar ba yung Malvar o apelyido? Apelyido mo. Boss, si Draken si Murayama yan, di ba? Sa part 2 po, sinabi ko na po yan, bossing. Balikan nyo po part 1, 2 para klaro. Wash out kay Jos Peñero. Ayan, wash out sa'yo, bossing. Ayos, idol. Iba talaga pag ikaw ang nag-recap. Ay, salamat po. Wash out sa'yo, Benbiendo Balunsit. Tama ba? Grabe, iba ka, Lods. Ganun dapat mag-recap. Detalyado. Ay, maraming salamat po. Ruben Jan Lalaguna. Salamat po, bossing. Waiting sa part 5. Part 5. Labang part 4, part 5 ka na. De, last part na po yung part 4. Hindi na po siya umabot ng 6. Kasi binuo ko yung yung part 3 buo yan. Hindi ko yan hinati. Last na po yung part 4. Then bagong bagong basagan. Or baka ulitin ko yung Crow Zero sa mas magandang recap. Pag nagkaroon ng ganyang version sa Pilipinas, siguro yung Toman gagawing Tondo Manjigang. Hayop, taba ng utak mo, Boss Jaire Mesayas. Kakapanood ko dito, nabugbog ko tuloy tropa ko. Kulit kasi, nanununtok. Walang yaka, combo possible. Wash out din kay Shairil Stoke. Ilagay nyo kasi yung pangalan nyo, ang hirap basahin sa sa handle Parang ewan naman to. Ang tagal daw, hindi na daw nakita yung part 3 nag-comment ka sa part 3. Astig. Wash out kay Johnny Araneta from Karkar, South Cebu. Yan, wash out sa'yo, bossing. Wash out din kay Ton Talplacido at kay Saslemon. Kakaibang pangalan mo, bossing Sas Lemon. Wash out din kay Miraan. So ayun, hanggang dito na lang muna mga bossing. Next video ulit tayo sa part 4 naman. Sa sa Balbas in the House yun. Ito sa dito sa channel na to. Okay, salamat po. Bye-bye.